Boloy, yun ang talagang, ang Ah, pinaka-hope ko matalo ni si Chavez Singson. Pag ginawa niyan, believe na believe talaga ako sa Sir Ronald. Kayong dalawa ni Mark Gamboa. So habang hinintay natin si Senador Gamboa, let's get the ball rolling. Ang dami natin pag-usapan, my goodness. Alright, Sir Ronald, unang-una, anong basa mo sa latest Quadcom? Do you think that maybe this one was it na talagang sets the tone for what should be done in the coming weeks para ano na well, get the job una, done. well, una ay giving credit where credit is due, malaki naman yung difference ditong Quadcom do sa Senate hearing. Senate hearing na napaka-differential kay Digong at best at napaka-pro Digong at worst, no? Ito, at least itong Quadcom hearing, kahit papano, inilagay sa lugar si Digong. Bawal magmura, bawal magtaas ng boses, bawal magtanong. Tapos kung lumalabag siya ron, 1 minute, 1 minute recess, di ba? Tapos strike sa minutes yung sinabi. Bawal yung sampal sa minutes, no? Bawal yung GAGO, tanggal sa minutes, no? So, talagang kinukan siya. Nilalagay siya sa lugar. Tapos nung nagsalita yung kanyang mga supporter, yung si Cardema, dun sa Duterte Youth Party List, kinatay. Kinatay ng mga matatanda. Wala na, nalusaw na, hindi na nakasagot. Kawawa yung bata, ano? Para, parang sinabihan ni Akop, bata, bata, alam mo ba yung mga pinagsasabi mo? sabi ni, sabi ni Ace Barbers, ngayon ka lang dumalo ha. Ngayon ka lang dumalo, dahil mo lang sinabi. Parang Katay. Ronald Llamas ang basa ko dyan, yung biglang lumitaw. Ang daming sinasabi. Pero at least ikaw, secretary Oo, ka. pero at least ako hindi ako matutunaw. Kaya ko sagutin yung matanda, di ba? Ay nako. That, Nandun pa that yung was kanyang asawa yung National Youth Commission, yung si Cardema na 2 years older lang ako. Speaking of Cardema, I'll tell you what. Kung Cardema model ang Oo. inisip kong gagawin ni Diwata, di ba si Diwata fourth nominee? Di ba Oo, tapos di ba si oo. Cardema, pinaresign niya lahat ng first, second. Tinanggal lahat. Tinanggal lahat, di ba? Feeling ko yun ang gawin ni Diwata pag Oo. nanalo sila. Oo. Yun din ang ginawa ni Guanzon, di ba? Oo, Tinanggal niya lahat. isa pa yun. Ang tawag dyan, the Cardema Guanzon model. Parang sa economics, di ba may models, yung parang regression analysis. The Cardema Guanzon model. Tatanggalin mo lahat ng nomination. Parang Sir Ronald, pwede rin pala tayo mag-fifth nomination, no? Fifth nominee tayong dalawa. Maghanap tayo ng party list natin. Oo. Tapos Oo. biglang Lalo na ako. na-disappear na. Lalo na ako. Tatakotin ko yung apat. Alam Tatakotin na ko yung yung apat. apat. Sir, nanalo po tayo. Mauna na po kami. Oo. Mauna na po kami, sir. Oh, there's the door. Ilan There's the ang door, ha? ilan ang ano mo diyan? Ah, Toronaga, Lord Turn, ilan bang ano katana mo diyan? Taga-isa silang katana diyan sa likod mo. Okay, So okay. yun yung isa, no? Yeah. Yung difference between the Senate and the Quadcom. Pero still leaves much to be desired dahil hindi pa rin talaga nila napipin down si Digo. At least most of the congressmen. Walang coordination Meron ka pa mga congressman na gusto kong i-eject button No, hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila No, parang nakatulala silang ganoon. Sayang yung 10 minutes. No, yung parang yung sa Looney Tunes, yung may eject button, gusto kong pindutin Sabi ko, ano ba naman ito? Sinasayang yung 10 minutes nila, di ba? Pero nakita mo naman si Percy, yung kanyang first 10 minutes, di ba? Yun yung kanyang Akbayan for unang the labas ni Percy. ang lakas ng Oo. pasok ni So, Percy. buti na lang nandun si Trillanes, di ba? Buti na lang nandun si Laila to give Halika, a bit Ronald. Ronald, para oh, halika, halika. oh, Tara na, halika. Tara na. oh. Let's Di go. ba? Di ba? Oh. Paano doon dapat sila nag-focus yung vulnerability ni Digo, yung ginawa ni Trillanes.
failure ng anti-drug campaign, tapos yung link niya sa mga drug lords, Michael Yang, Sami Uy, tapos may smoking gun, yung mga cheque, no? Hindi ko maintindihan ito sila Digong, no? Tumanggap ng cheque, in-encash yung cheque na pirmado ng mga drug lords, katulad ni Sami Uy, ni Michael Yang, etc. No? Talagang impunity, hubris eh. Tingin nila wala silang wala silang kamatayan. They will always be in power. Hindi siguro nila inisip, no? Yung ganyan mga Pero Ronald, ang tawag ba dyan, mass lalabas psychosis? yan. Mass psychosis man tawag dyan kasi gets ko naman si Duterte. 50 years in politics, no one said no to him. Ah. Pero yung mga muchacha dyan, bakit nakikiduterte sila? Like, hindi niyo ba na-gets? Laos na kayo, wala na kayo sa poder. Oo. Tapos nakita mo, di ba, nung kinukuyog nila si Juan, nung kinukuyog nila si Trillanes, tsaka si Father Flavi, tsaka si Laila, tayuan yung mga Juan eh. Yung mga alipores niya, di ba? Tayuan eh. Di ba? Pati si Medialdea na 350 pounds, ang laki-laki, di ba? Nanduduro eh, no? Buti na lang, nandun si Saan Kid na lang, magagaling Belmonte. ka na. Hindi siguro nila kilala. Hindi nila alam eh, tama ng baril sa dibdib yun. Oo. May tama ng kwan sa dibdib yun, si Kid Belmonte. Ibig sabihin, hindi yun kwan, hindi yun simpleng bodyguard, no? Si Kid Belmonte, di ba, nagre-react pa siya kay Digong, gumaganon-ganon siya sa likod. Oo. Oo. Napansin natin gumaganon. Hindi niya makontrol sarili niya, napapaganon siya kay Digong. Oo. Oo. Siga nga. Tapos yung isang positibo na medyo hindi nila minaksimized, yung pinapakita mo yung mga video ni Digong na kokontrahin yung sinabi niya. Halimbawa, sinabi niya dyan sa quad, hindi ako nagpa-plantang evidence. Biglang nilabas ni Dan Fernandez yung video, yung interview niya na sinasabi niya nagpa-plant siya ng evidence. Resibo. Di ba? Resibo. Oo. Oo. Yung ginawa ni Juan, ni B3, no, ni Luis Tro, di ba? Nilabas niya yung video nung ganun, dapat mas maraming ganun. Mas maraming ganun, no? Talaga in At your face. ikatlo, para sa isupalpal nila, mas dinagdagan nila yung mga biktima na nagsalita para mas emotional, di ba? Because it's not a it's not a court of law. It's a political theater. Court No? of public opinion. Performative politics eh. Yep. At doon magaling si Digong, yung performative politics na yan. Di ba? Nakahanda siya eh. Hinamon pa niya yung mga kongresista eh. Na tuloy na tayo hanggang umaga, pamorningan. Straight tayo, 10 araw. Di ba? Siya pa yung naghahamon eh. Parang pinapalabas niya, itong mga batang ito, mas bata sa akin, no? Tapos ang dami-dami nila, mag-isa lang ako, kakayanin ko sila. Ganun yung kanyang mensahe niya sa kanyang base at mensahe niya doon sa mga nawala sa kanya, mga nabudol niya na umalis na sa kanya sa mga survey, umalis na sa kanya sa kanyang organisasyon, no? Yun yung dalawa na target niya. Yung kanyang base at yung mga nawala sa kanya. Kaya nagpe-perform siya to the crowd. Para siyang man on horseback, killing bandits. In this case, nakamotorsiklo daw siya. Django Oo, edition. diba? Man on horseback eh. Gusto yan ng mga tao eh. Diba? Man on horse. No? Tapos, dito, in this case, parang mali, man and horse ang narinig ko. Wait lang, dito naglalag. nakakuan siya, nakamotorsiklo. Sabi niya, di ba? Naghahanap siya ng mga kriminal, tapos babarilin niya. Di ba? Yun ang pinaliwanag niya eh. No? Nakamotorsiklo siya. So, ganyan yung kanyang nire-reprise eh. Oh. Di ba? O, yan. Oh. Yan yung kanyang nire-reprise. So, wag mo. Oh. Wala. Ito, ginawa Yan. ng mga pro-Digong. Okay? Na kunyari si Digong. Padala mo nga sa akin yan. Si Padala mo Digong, nga sa akin yan. Padala mo sa akin. si Digong daw yung king, tapos purong clown daw yung mga tao doon. Ako sabi ko, conference ba ng mga DDS to? East Coast versus West Coast. Tinatroll ko yung mga Padala mo sa troll akin. nila. Send ko sa'yo mamaya. Padala mo sa akin. So, dapat ang ginawa nila ng mga congressman, more coordination, no? Taka more contradictions, tapos more emotion, no? Paano si Digong nga nagdi-dictate ng emotional content ng performative politics Yung na yan. cadence. Yeah, Tapos, cadence. tanggalin sa kanya yung entablado na yon.
tanggalin sa kanya yung entablado. Buti na lang nandun si Senator Trillanes, di ba? Pinakita niya yung vulnerability ni Digong, no? Binurst niya yung bubble. Eh yung anak nito konektado sa drugs, yung si Sara konektado sa drugs, at kung magkakaroon ng impeachment, yung mga bank accounts nila hindi na yan covered ng bank secrecy laws. Pwede na yan buksan, no? Et cetera, et cetera. So, ginagano niya, bineburst niya yung bubble, tapos pinoprovoke niya. E di sige, sampalin mo na Halika, ako. halika. Eto, bluffer to eh. Sabi niya, bluffer ito eh. Pipirma daw ng waiver, tapos nung papipirmahin na, biglang ang daming kondisyon. Oo. No? Ang daming Medyo kondisyon. X-Men, Sasampalin X-Men. daw ako bago siya pumirma. Eh di sige, sampalin niya ako. 'Di ba? Oh, tapos kokonsultahin daw yung kanyang asawa dahil joint account. Hindi naman yung joint account nila ng asawa niya pinabubuksan ko. Kay Yung Sarah joint ba yan? account nila ni Sarah. No, so ganun, bine-burst yung bubble. 'Di ba? Yun minsan yung problema. Halika, Ito pa halika. si Abante, para naging spiritual consultant pa. Wait. Oo. Bago tayo Huwag kang pumunta pumunta. sa impyerno. Oo, di Wait. ba? Mga Pa, ganon. Oo. pero wait. Oo. Bago tayo Oo. mag-abante. Ubusin muna Hmm. natin tong content natin dito. Una, hindi Oo. pa pang bastos na bastos si Digong. Ginaganon niya si De Lima. Di ba? Inaambahan, di ba? Bastos Pero mo talaga. pinakulong mo ng 7 Bastos talaga taon, taong. pinakulong mo ng 7 taon, muntik mamatay sa kulungan, tapos lahat ng mga testigo, lahat ng ebidensya ay tinapon ng korte, nag-atrasan, tapos aambahan mo pa, ang lakas ng loob mo, di ba? Ikaw pa yung malakas ng loob ngayon na mag-amba? Hmm. Pero he looked bad there, di ba? Digong look bad there. Yes, pero nagpe-play siya sa crowd niya noon Oh, eh. pero bastos eh. Sobrang bastos. Naglalaro siya Sabi between yung his babae. crowd, 'di ba? Oo, tapos yung kwan, buti Kahit na lang kino-call siya ni Laila, 'di ba? oh, this time mas ano no, talaga Senator Mm. De Lima was Kumpara dun really sa Senate. oh, Senate na ano siya eh. Na-agitate siya kila na ano siya eh. Na-surround siya talaga eh. In fairness to her, I don't think she expected na maging ganun ka ano yung mga alipores ni Digong. But this time she was clearly very prepared. Now, punta natin si Abante because I think Congressman Abante's intervention was the most interesting one. I'm 100% with him on not reverence, respect lang ganun. And then biglang napunta kung saan yung discussion, pastor pala siya. Meron pala siya ang daming backstory. Di ko, when was this? Pero 'di ba ano siya, it's illuminating that actually many people who claim to be, religious and Christian and all, rallied behind Duterte, which tells you something about, the alignments back in the day, 'di ba? Kasi ako, sa pagkalam ko, we can go to the Old Testament, pero sa pagkalam ko sa New Testament, there's nothing there that says anything that Duterte has been doing is okay. Forget about his EJK when he wasn't president. Mayor pa lang, alam nang ng tao ng modus operandi. So I don't know what Congressman Abante is saying. He should have known the reputation of Digong from mayor days. How could he claim that Yes. that he didn't know Kwan. what was gonna happen? Come on. Duterte was saying openly Ay, what he was gonna do. Tsaka may limits yung the parable of the prodigal son, yung evangelization. Yung antichrist, hindi pwedeng hindi pwede, walang redemption yon yung antichrist, no? Kaya sabi kasi niya, naaawa daw siya kay Digong dahil matanda na, pagod na, no? Ganun. Ba't ka maaawa dun sa walang hiyang yun? 'Di ba? Ba't ka maaawa dun sa halimaw na yun? Maawa ka doon sa mga Kian de los Santos. 'Di ba? Doon ka maawa. Yung mga bata na ang tawag ni Bato, shit happens. Yung mga collateral damage, mga sanggol, Bastos. na mga bata, na mga lolo't lola, no? Yung tinatawag ni Bato na shit happens. Doon ka maawa. Kaya nga gusto ko, dapat mas dagdagan yung testimony sa quad nitong mga biktima, no? Para makita talaga nila Agree. yung failure ng drug war. Mhm. Pero Kasi alam mo naman maganda yung tayo, hindi sinabi naman ni tayo Abante magkamali. na sorry medyo nagdi-delay ng konti. Pero tama naman sinabi ni Congressman Abante on, imagine mo talo pa natin ng Mexico and Colombia dun sa numbers of EJK. So that tells you talaga the scale was really crazy. But Secretary Llamas, Medyo naasar lang ako sa kanya, Big R, nung sinabi niya na kawawa naman daw si Digong. Tapos nung nakikipagbulahan siya.
At ikalawa, nung tinawag niya si Sonny Trillanes na unpatriotic for dealing with the ICC. Yun Ayan yung na mga naman hindi ko yung mga nagustuhan ano sa mga nila ay statement niya. nga may sabit na. Oo, unpatriotic daw, conniving with the ICC. Ah? Where do those people come from, no? Hindi ba nila alam na a treaty is part of the law of the land, no? A treaty is hindi siya foreign law. Pag pinirmahan natin ang treaty, yan ay bahagi ng ating judicial system. Kahit umalis na tayo, ang sabi ng Supreme Court unanimously noong December 2021, we are under their May jurisdiction. residual Oh, jurisdiction pa rin, yeah. I don't know. diba? Baka natakot So, sa hindi mo alam Duterte saan ang trolls. galing yung mga. Parang takot siya sa Duterte Baka, trolls, di ba? Minention niya yung mga troll. baka, Oh, grabe naman or kayo, yung, grabe. Hello, or, sino kami tinatroll nung di ko? Anong ginagawa niyo? parang nababawasan siya sa Manila. Dahil siyempre may mga DDS sa Manila, nababawasan yung kanyang numbers. Parang may ganung mga concern to mga to, no? Na baka tamaan sila dahil meron pa ring substantial na mga DDS na pwedeng makabawa sa kanilang boto or makabawa sa mga survey, no? Tingin ko isa yun sa pinanggagalingan nito mga to. Kaya, urong sulong